buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Take Care of Today. Proverbs 14:14, you harvest what you plant, whether good or bad. Kung ano ang itinatanim ng tao, siyang inaani. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos na makatarungan at ang mabuting tanim ay may mabuting ani. Diyos din kayong makatarungan na ang masamang tanim ay may masamang ani. Turuan niyo po kami, simpleng mensaheng magiging batayan ng aming pamumuhay araw-araw. Be our speaker. Lead us unto greater godliness. Lift up only yourself and empower your people with your word. Father, we ask you, we thank you, in the name of your Son, Jesus. Amen. Take care of today. Alagaan ang ngayon para ang bukas ay maging maayos. King Saul had been proud and disobedient to God, and he lost the anointing and favor of the Lord. He also disobeyed many of the prophet Samuel's advice. Si Haring Saul, bagamat pinili ng Diyos, binigyan ng pabor na maging hari ng Israel, ay naging mapagmataas, naging matigas ang loob, at hindi naging masunod rin sa Diyos, maging sa propeta. At yan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. 1 Samuel 28, 1-3. Samuel had died sometime earlier, and people from all over Israel had attended his funeral in his hometown of Ramah. The prophet was dead. He was already resting in peace, and he should have been left alone. But he would be disturbed. 1 Samuel 28, to continue, meanwhile, Saul had been trying to get rid of everyone who spoke with the spirits of the dead. It was a practice among the people of the ancient world to try to speak with the dead. And Israel was no exemption. Ang ginawa nitong si King Saul ay kanyang pinagpapatay, pinahuli ang mga taong tumatawag ng mga espiritu ng mga patay na upang makausap ng mga buhay pa na gustong makipag-communicate with the dead. We were never given the reason why Saul was doing this. He was not always known for godliness, so there must have also been other reasons. Saul could be preventing people from consulting with the dead in general, and with Samuel in particular. Marahil ay gusto niyang masolo ang pagbibigay ng instruction, katuruan, kaya ayaw niya ng competition, even from those who are already departed. But something will happen that will disturb that status quo. Ipinagbawal niya ng sino man ay makipag-usap sa mga spirito ng namayapa na, kaya ipinapapatay ang mga medium o mga taong merong ganong propesyon. And we should take note na ang pagbabawal makinig sa iba ay pagkontrol sa isip ng binabawalan. Liban na lang ang isang tao ay sobrang bata pa na talagang kailangan ay may payo ng magulang, may gabay ng matatanda ang kanyang mga pag-aaralan, madidinig, makikita. Pag nasa edad ka na at pinipigil ka pang makinig kay ganon, makinig sa ganon, ay kinokontrol na ang iyong utak noon. Kaya naman kung ayaw natin kinokontrol tayo ng iba, dapat meron tayong self-control. Pinipili mo talaga ang pinapakinggan, ang pinapanood, ang binabasa, kasi talagang mai-impluwensya ka ng ganyang mga bagay. 1 Samuel 28 verse 3 sa pagpapatuloy, but one day the Philistines brought their soldiers together to attack Israel. Israel had always had real estate problems. Mula nung sila ay nanirahan dito sa lupain ng mga Philistines, ay hindi na sila tinigilan ng mga ito sa pakikipagyera.
Pabalik-balik, paulit-ulit ang pag-aagawan sa kapirasong lupa. At sa panahon na yon, malakas ang Philistine, kaya merong dahilan para sila'y katakutan. 1 Samuel 28, 4-6. The Philistines went to Shunem and set up camp. Saul called the army of Israel together, and they set up their camp in Gilboa. Saul took one look at the Philistine army and started shaking with fear. So he asked the Lord what to do, but the Lord would not answer, either in a dream or by a priest or a prophet. Nagkampo ang hukbo ng Israel, katapat ng kampo ng mga Philistines, and presumably merong valley sa kanilang pagitan kung saan pwedeng mag-awayan, magbakbakan at magbatayan. At nung tiningnan nitong si Saul kung gaano kalaki ang hukbo ng kaaway, nanginig siya sa takot. Tinanong niya ang Panginoong Diyos kung anong gagawin, pero hindi siya sinagot. Sa panaginip man o sa pamamagitan naman ng sino mang pare o propeta, hindi sumagot ang Diyos. And what people forget is that yung hindi pagsagot ay sagot. Hindi siya talaga sinasagot. Saul really got so scared that he conveniently remembers and consults with God. At ganyan talaga, napaka-ambivalent ng pananampalataya natin yung si Saul. Pag nagkakaproblema, naalala ang Diyos, tulad ng marami. Pero pag masaya, masarap ang buhay, maginhawa, matagumpay, nalilimutan ng Diyos. Pero yung lumilimot sa Diyos, pag sila ay masaya, matagumpay, malusog, maginhawa, masagana, hindi rin naman papakinggan kung lalapit sa Diyos sa panahon lang ng pangangailangan, pagkamat hindi naman natin pwedeng pigilin ng Diyos kung gusto niyang pakinggan. But in this case, hindi siya pinapakinggan ng Diyos. Fear remembers what or who security forgets. Sabi nga nila, loneliness remembers what happiness forgets. Kaya mabuti pa, kahit happy ka, dapat lagi mong inaalala ang Diyos. Hindi pagmalungkot lang, para maganda ang relasyon at sa panahon ng pangangailangan, clear ang communication lines. In this particular instance, God does not answer. God gives him a very deafening silence as an answer. Takot na takot siya, wala siyang matanong, walang sagot ang langit. 1 Samuel 28:7. Then Saul told his officers, "Find me a woman who can talk to the spirits of the dead. I'll go to her and find out what's going on to happen." In desperation, Saul now reverses his instruction to get rid of all of this medium. Nagutos siya, humanap kayo ng taong pwedeng magamit para makipag-usap sa kaluluwa ng mga namatay na. Maraming mga leaders, even political leaders, merong ganitong practice. Why? When there is so much weight on your shoulders and you lead so many people and you know that you are not really that good and you don't really know that much, you tend to depend on supernatural power and guidance. Kaya marami mga world and political leaders may ganitong mga practices. At si Saul, sa kanyang kagipitan, sabi niya, maghanap kayo ng medium. He becomes so desperate that he would break his own command. Merong practical application dito immediately, although hindi dapat gayahin yung ginawa niya, pero may ideyang dapat matutunan. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kung naging sobra siyang matagumpay na ubusin yung mga yon, wala siya ngayong makokonsult. But that's not really the lesson for us today. But kung kailangan mo ang kabutihan ng kapwa, huwag mong kakalimutan maging mabuti rin. Kung kailangan mo ang pagpapatawad ng Diyos, magpatawad ka rin. Don't burn the bridge over which you too must pass. Don't forget to be charitable, because there will come a time when you will only survive because of other people's charity. Kailangan bukas ang puso mo sa iba.
kung sa panahon ng iyong pangangailangan ay gusto mong bukas ang puso nila sa iyo. So ang instruction niya, maghanap ng ganung uri ng medium. 1 Samuel 28:7, his servants told him, there's a woman at Endor who can talk to the spirits of the dead. So meron pa palang natira na hindi nalipol. Meron daw babae sa Endor who can talk to the spirits of the dead. Some versions call it, there is a witch at Endor, but that is not a good translation. The original language just says woman, or a woman with familiar spirits. Masyadong judgmental na yung word na witch, which some versions use. But really, sabi niya, merong babae sa Endor na nakakatawag ng mga espiritu ng mga patay na. May mga ganun. So, ang kanya mga tauhan ay merong enough intelligence, and I don't mean knowledge, but spy intelligence. Alam nila ang nangyayari sa kapaligiran, kaya alam nilang merong babae sa Endor that fits the requirement and the description. 1 Samuel 28:8, that night Saul put on different clothing so nobody would recognize him. Then he and 2 of his men went to the woman and asked, will you bring up the ghost of someone for us? Sa dilim ng gabi, nagbalat kayo si Saul, nagsuot ng ibang damit na hindi makikilalang siya, yung lumakad, at konting kasama lang, dalawang kanyang isinama, at nagpunta sila sa dilim ng gabi sa babaeng ito, at sinabi niya, may ipapatawag kaming espiritu sa iyo. 1 Samuel 28:9-10, the woman said, why are you trying to trick me and get me killed? You know, King Saul has gotten rid of everyone who talks to the spirits of the dead. Saul replied, I swear by the living Lord that nothing will happen to you because of this. Siyempre, yung babae on red alert. Sa niya, bakit ninyo ako nilalanse? Nililito niyo ako? Gusto niyo akong mapatayan, no? Alam na alam natin, ipinagbabawal ng hari ang ganitong gawain at pinapatay ang mga medium. Bakit ninyo ako ngayon papagawain ng ganyan? Pero nangako sa kanya, si Saul, sa ngalan ng buhay na Diyos, walang mangyayari sa iyong masama pag ginawa mo ito. Nangako siya. 1 Samuel 28:11, who do you want me to bring up? She asked. Bring up the ghost of Samuel. He answered. So nanalig siya sa pangako, napayapa ang kanyang loob, kasi hindi ka naman basta nangangako ng ganun lang na hindi mo tutuparin, ginamit mo ang pangalan ng Diyos. So, sabi niya, sino naman ang tatawagin natin? Si Samuel. Tawagin mo ang propetang si Samuel. Assured of safety, and maybe promised with a big reward, we don't know, the woman cooperates. 1 Samuel 28:12, when the woman saw Samuel, she screamed. Then she turned to Saul and said, you tricked me. You are the king. Nakita ng babae si Samuel, hindi nakita ni Saul at ng kanyang dalawang kasama. Siya lang ang nakakita. Sabi niya, niloko niyo ako. Pinaglaruan niyo ako. Ikaw ang hari. The woman realizes the truth, that her client was the king, or she screams in fear of the consequence. Basta napasigaw siya, hindi natin alam kung ba't siya napasigaw. Dahil ba, hindi naman niya inaasahan na pati si Samuel ay matatawag niya kasi ang taas ng ranggo nun propeta yon. Nagulat din siya. O nagulat siya at natakot, na-realize siya kung sino yung kaharap niya na nagpapatawag na ang hari pala yon. Basta't siya'y natakot sa sarili niyang ginawa. Huwag kang gagawa ng sarili mong multong kakatakutan. Huwag kang magpapatubo ng buntot na ayaw mong hilahin. Pero siya natakot sa kanyang ginawa. But until then, only she sees Samuel. 1 Samuel 28:13-14, don't be afraid. Saul replied, just tell me what you see.
She answered, I see a spirit rising up out of the ground. What does it look like? It looks like an old man wearing a robe. Saul knew it was Samuel, so he bowed down low. Huwag ka matakot. Basta sabihin mo lang, anong nakikita mo? Kasi nga, yung babae lang ang nakakakita, kaya siya seer. Sabi, isang espiritu na iniluluwa ng lupa, lumalabas mula sa lupa. Anong itsura? Mukhang matandang lalaki na may suot na robe. That robe must have been a distinctive attire of the prophet that made Saul realize and conclude it was really Samuel who was arriving. Kaya siya ay nagbow ng mababang mababa. Halos dumapa na siya sa lupa. 1 Samuel 28:15, Why are you bothering me by bringing me up like this? Samuel asked. Ang unang namitawi sa bibig ng propeta, ipinagalitan sila, bakit niyo ako ginugulo? Bakit niyo ako tinatawag ng ganito? Saul hears Samuel's voice, but does not see him. The woman sees Samuel's appearance, but does not hear his voice. So nakita niyo yung interplay, yung cooperation between the medium and the client. Nakikita ng babae yung espiritu, pero hindi niya nadidinig ang boses, kaya hindi niya pwedeng malaman ang nangyayaring usapan. Pero naririnig ni Saul ang boses, pero hindi niya nakikita ang itsura. Kaya kailangan niya yung medium. Bakit niyo ako ginugulo? Nananahimik na ako. Alam niyo, ayaw ng mga namayapa na ginugulo pa sila. Kaya nga nasa kabilang buhay na sila para mamayapa. Ang ginagawa naman ng maraming tao ngayon, dasal pa ng dasal sa mga namatay na. Pray for me, pray for me. Sasabihin sa'yo nung namatay na nga ako bakit mo ako ginugulo? Ba't di ka mag-pray? Bakit ka nagpapapray sa patay? Yes, you intercede for one another, pero buhay, nag-i-intercede for another buhay na tao. Pero hindi yung namatay na, uutusan mo pang ipagdasal ka. Gagawin mo pang intercessor ang namatay na. Ayaw nila nun. Nananahimik na sila. 1 Samuel 28:15-16, I'm terribly worried, Saul answered. The Philistines are about to attack me. God has turned his back on me, and I won't answer anymore, and won't answer me anymore by prophets or by dreams. What should I do? Samuel said, If the Lord has turned from you and is now your enemy, don't ask me what to do. Sabi niya, kaya ko naman po kayo ginulo, ayaw ako sagutin ng Diyos. Ang dami ko nang pakiusap through several persons. Ni sa panaginip, hindi ako kinakausap. At sabi ni Samuel, kung tinalikuran ka na ng Diyos, pati ako, tatalikod din sa'yo. What makes you think na tinalikuran ka na ng Diyos, tapos entertainin pa kita? Lingkod ako ng Diyos. Siyempre, ang tatalikuran niya, tatalikuran ko. At kung ikaw ngayon itinuturing ng Diyos sa kaaway, kaaway din kita. Huwag mo kong matanong-tanong. Saul forgets that God's silence is also an answer. Sa kanyang obsession with a yes answer for his request, nalimutan niya that silence is an answer. Kahit sa ating mga mahal sa buhay, madalas silent sila, answer yon. Tatay, papayagan niyo ba akong gawin ito, gawin yun, tapos hindi kumikibo, pinipilit mo pang kumibo, no na nga yun, kaya hindi kumikibo. Maraming asawa, ganyan ang tactic, pag no ang sagot, silent. Pag pinilit mo pang sumagot talaga, maiinis na sa'yo. Silent na nga eh. Sagot nga yung silence. But what is interesting here is that Samuel follows the chain of command. Servant siya ng Diyos, paglilingkuran niya, yung inuutosan siya ng Diyos na paglingkuran. And there's a lesson here for us, which is beside the story. Obey who is above you. Sa organisasyon, sa family, sa church, whatever, kung sino yung nakakataas sa'yo, sundin mo. May chain
of command. Ang lahat ng kapangyarihan ay hiram, ipinapahiram ng nakakataas sa nakakababa. Kaya kung yung nakakababa ay hindi na sumusunod sa nakakataas, saan na nanggagaling ang power niya? Wala na nagpapahiram sa kanya. Illegitimate na siya. Hindi na siya dapat sundin. Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. So kailangan masunurin ka. Kung ate mo yon, kuya mo, nanay mo, tatay mo, boss, manager, supervisor, siya yung teacher mo, siya yung spiritual leader, sumunod ka. But if the one above you does not obey the one above him, do not follow him in his disobedience. Follow the chain of command. Kaya kung may ipinagagawa sa inyo ang tatay nyo, tapos sabi ng kuya mo, hindi natin susundin ang tatay, ha? May iba tayong gagawin, secret. Withdraw your obedience to your kuya, skip him, and obey your father. Kasi hindi na siya sumusunod sa nakakataas, wala na siyang power. Kasi ang power niya, pahiram lang nung nasa taas. Pagka nasa isang opisina ka at sabi ng supervisor, hindi natin susundin yung manager, hindi natin susundin ang company policy, meron tayong sariling gagawin, pwede ka nang hindi sumunod sa supervisor kasi hindi na siya sumusunod sa manager niyong mas mataas. Withdraw your obedience, skip this person, and obey the next higher person. Ganon din sa church, lalo naman sa military. Sabi ng major, hindi na tayo susunod kay colonel o hindi tayo susunod kay general. May iba tayong gagawin, huwag mo sundin si major kasi magiging major problem yan. Dapat ang susundin mo, nakakataas sa kanya kasi doon talaga galing yung power. So do not follow those who do not follow their superiors. Skip your immediate superior if this happens and follow the one above him who is loyal to the chain of command. Back to the story. So sabi ni Samuel, abay kung ayaw ka nang sagutin ng Diyos, hindi rin kita sasagutin. What made you think that I will disobey God and make a secret transaction with you? 1 Samuel 28:17-18, I've already told you, the Lord has sworn to take the kingdom from you and give it to David. And that's just what he is doing. When the Lord was angry with the Amalekites, he told you to destroy them, but you didn't do it. That's why the Lord is doing this to you. Alam mo ba kung ba't nangyayari sa iyo yan? Sabi ni Samuel, kasi may ipinapagawa sa iyo ang Diyos noon, di mo sinunod. Ito ang bunga ngayon ng di mo pagsunod noon. Huwag kang magtaka. What is happening now has been foretold. Huwag kang magtaka na tinalikuran ka ng Diyos because there was a time na tumalikod ka sa Kanya at hindi ka nagbago, hindi ka humingi ng tawad, hindi mo iniba ang iyong pamamaraan. 1 Samuel 28:19, tomorrow, the Lord will let the Philistines defeat Israel's army. Then you and your sons will join me down here in the world of the dead. So the bad news gets worse. Tinawag niya yung patay, ang binigay sa kanyang mensahe, nakakahimatay. Sabi niya, alam mo, hindi sinasagot ng Diyos. Bukas, mamamatay ka na. Kasama ang mga anak mong lalaki. Matatalo kayo sa gyera. So nagbigay din ng sagot yung propeta sa tanong, ano mangyayari? Hindi na niya natiis. Sinabi niya, gusto niyo ba talagang malaman pag ganun? Gusto niyo ba talaga magbasa ng horoscope para malaman kung ano mangyayari sa iyo mamaya, bukas, next week, next month? Tapos pag pangit yung sinabi doon, sabi niya, ay, hindi naman siguro totoo yan. Gusto niyo ba talaga magpahula? Tapos pag hindi niyo nagustuhan yung hula, hindi naman totoo yan. So bakit ka pa nakikinig kung hindi ka naman maniniwala kung hindi mo gusto yung pinakinggan? Paano ko yung sinabi sa'yo, ay, nahuhulaan kong pauutangin mo ako. Susundin mo naman. Yan ang napala nito mga taong binubulat-lat yung may takip.
pinapakialaman na hindi dapat pakialaman, inaalam yung kinabukasan na hindi pa dapat alam in normal circumstances. So Saul not only gets a prophetic update, he also gets a most disheartening preview. Bukas na bukas din, mamamatay kayo mag-ama. 1 Samuel 28:20, at once Saul collapsed and lay stretched out on the floor. Terrified at what Samuel had said, he was weak because he had not eaten anything since the day before. And to her credit, itong babae na tinatawag na ibang versions na witch, but which really was just a woman, nagluto, pinilit niyang pakainin yung hari na hinimatay dahil sa gutom at dahil sa panlulumo sa balita. Hinimok niya dahil ayaw talagang kumain, pero napakain naman niya. The woman implores Saul to eat and feeds the king. Do not sneak into the future. Huwag yung silip-silipin yung hindi pa dumarating. Ang gustong ipaalam sa atin ng Diyos, ipapaalam na niya under natural ways. Naturally, not supernaturally. Lalo't lalo kung hihingi ka pa ng tulong ng ganitong uri ng mga tao na malinaw na ipinagbabawal sa Bibliyang konsultahin. At isa ang very practical lesson, lalo kung may mga problema, eat. Kumain kayo. May mga problema ang pamilya, kumain kayo. Nasaktan ang iyong puso, nagdaramdam ka, kumain ka pa rin. Iba na yung busog kesa gutom pag nag-iisip ng solusyon. At pagkahalimbawa, bagamat nakakalungkot naman talaga, pero kung namamatayan ka na mahal sa buhay, kumain ka pa rin. Hindi yung inaalala ka pa ng mga tao dahil ilang oras, ilang araw ka na hindi kumakain, tapos puyat ka, pati ikaw, inaalala ng mga tao. Help yourself. Help those who help you. Take care of your body, because no matter what kind of problem you want to solve, it is better solved when you have a full stomach. Kailangan palakasin ang katawan. At nangyari nga mga kapatid, sa digmaan, kinabukasan, Saul was so hopeless, he did not wait to be killed by the enemy, he killed himself. Sobra siyang nakubabawan ng bigat ng espiritu, kaya siya nagpakamatay. Hindi sinabi sa atin, kung dahil sa pagkonsulta niya kay Samuel, kaya napalala ang kanyang sitwasyon, mamamatay tuloy siya. At hindi pa rin naman sinabi na mamamatay nga siya, kundi nagpakamatay siya tuloy. Masama ang bunga ng pakikialam sa mga bagay na espiritual na hindi mo dapat pakialaman. Tatawag ka sa namatay, kukonsulta ka doon sa hindi mo dapat konsultahin. Sa mga panahon pa naman na wala ka magandang relasyon sa Diyos dahil ikaw mismo ang nagpapangit, lahat yan, may pananagutan si Saul. But there are several lessons that we like to emphasize, that there is life after death. Pero huwag na kayong tumawag ng mga patay na, kasi pwede mga evil spirit ang dumating, magpanggap na sila ang kaluluwa ng lola nyo at madaya kayo ng husto. Wala ka kasing protection from pretenders. And the devil roars around like a roaring lion seeking someone to devour. At sabi sa Bible, even angels of darkness can pretend to be angels of light to deceive, if possible, even the elect, even those who are chosen and blessed by God. Huwag makipaglaro sa mga espiritu kasi hindi mo alam kung saan uuwi ang mga laro na yan. Live correctly, die correctly. Don't take your own life. Kung gusto kang kunin ng Panginoon, hindi niya kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya kanyang kunin. Hindi mo na siya kailangan tulungan at lalong hindi mo siya kailangan pangunahan. And if you want to die correctly, live correctly. Obey and call on the Lord when He can still be found. When can the Lord be found? When you have a good relationship with God. When is God difficult to find? When you remember Him only because you have a problem. Isaiah 55, 6-7.
Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Tamang tumawag sa Diyos, pero merong tamang panahon ng pagtawag sa Diyos. Merong panahon na huli na para tumawag. Bagamat ang Diyos ay Diyos, hindi naman natin siya pwedeng ilimit. Kung iibigin ba niyang sagutin ka kahit huli na, pwede naman niyang gawin yon. But under normal circumstances, and the verses tell us, call on the Lord when He may be found. Huwag mo ipagsapalaran na kung kailan gipit ka na dahil sa sarili mo ring mga pagkakamali at pagkukulang, doon ka patatawag. Ang liit ng chance na sagutin ka. Do not wait for crisis, for irreversible tragedies, before you obey and return to God. Mga kapatid, pagka tayo ay hinampas na ng dagok ng buhay dahil sa ating pagkakamali, pag tayo ay ginupo na ng sakit dahil sa ating pagpapabaya, pag hinahabol na tayo ng mga pinagkakautangan natin dahil sa ating walang patumanggang pangungutang at paglulustay, pag sinisingil na tayo ng mga inutangan natin, pag dun ka pa, tumawag sa Diyos, ang liit ng chance mo na pakinggan ka. At saka, bumabalik ka lang naman sa Diyos kasi gipit ka na. Tumatawag ka lang kasi crisis na. Don't expect to get a yes answer. Proverbs 1:23-28. Listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So, when you are struck by some terrible disaster, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. This is wisdom speaking. The wisdom of God speaking. So, alam nyo, kung di kayo nakikinig sa akin, pag dumating ang gulo sa buhay nyo, na bunga ng di nyo pakikinig, pagtatawanan ko kayo. Di ko kayo pakikinggan. Pagka kayo ay ginupo ng napakaraming problema na para mga daluyong, mga bagyo, mga alon, I will make fun. Siyempre, hihingi kayo ng tulong sa akin dahil nagigipit kayo, pero hindi ko kayo tutulungan. Kilalanin natin talaga ang many faces of God. There really is a very gentle, loving, forgiving, accommodating face of God. But there's also a stern and strict face. And you don't know which face He will use to look at you in your time of sorrow and trouble. Kaya mas mabuti magtanim ng tama. Kung gusto nyo ang anihin sa buhay ay tama. At kung tayo nasa stage ng buhay na umaani ng pangit, isipin ko anong pangit na itinanim natin kasi kung anong tinanim, yun ang inaani. At maaari pa tayong magbagong loob, magsisi, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, iayos ang buhay natin. And who knows, God's graciousness could allow you to recover. Pero pag pangit na yung nangyayari, nagmamatigas pa ang loob mo. Dumadating na mga palo ng buhay, nagmamatigas ka pa, nagmamaang-maangan at ayaw mong aminin na yung mga pagkakamali. Paano ka maitutuwid? Paano dadaan ang blessing ng Diyos? Paano tayo ililigtas? Kaya napakahalaga yung magpakumbaba, lambutan ng puso. Sabi nga sa Bible, today when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ang nagmamatigas ay babasagin. Those that remain stiff-necked after so many rebukes will be destroyed without
remedy. The Bible tells us that very clearly. Yung nagmamatigas, ayaw lumingon, ayaw yumuko, babasagin ang kanilang leeg nang wala ng remedyo pa. At mahalaga ang leksyon, do not consult spiritists. Nakakainsulto sa Diyos na ang kapal-kapal ng Biblia, ang dami-dami niyang turo, ang dami-dami niyang warning, kung saan-saan ka pa kukuha ng advice. Kung saan-saan ka pa kukuha ng payo. Leviticus 19:31, do not turn to mediums or wizards. Do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God. Sa akin kayo pumunta, sa akin kayo magtanong, huwag kung kani-kanino. And do not try to know the future. Stick to what could be naturally known about the present. Mga kapatid, ang atupagin natin yung ngayon kasi yung bukas nakasalalay, nakatindig sa today. Tulad ng ang today ay nakatindig sa yesterday. Kaya kaganyan ngayon kasi merong nangyari kahapon. Yung kahapon ang sinasandalan ng yung ngayon. Pero ang maganda na lang doon, kahit yung kahapon, napapawalang bisa natin ang kanyang kamandag, ang kanyang parusa, kung tayo bumabalik sa Diyos at humihingi ng kanyang awa. We can move on, we can correct a mistake, or the Lord can fill our shortcomings. Pero yung bukas, binubuo mo yun today. Kung anong ginagawa mo ngayon, yun ang lalabas bukas na foundation ng iyong buhay. So, imbes silip-silipin mo yung mangyayari bukas because you are concerned, ang atupagin mo ay ayusin ang buhay mo today kasi pag inayos mo yan ngayon, magiging maayos yung bukas. Matthew 6:34, Jesus says, don't worry about tomorrow, it will take care of itself. You have enough to worry about today. Just take care of today, and move on from yesterday, especially if yesterday had a lot of wounds. Move on. But you want to take care of today, do not look into the future. Stabilize your today. It will be the foundation of your tomorrow. Saul worried about his tomorrow because he neglected his today and yesterday. Kaya gano'n na lang siya ka-eager na malaman ang mangyayari kinabukasan. Kasi alam niya yung ginagawa niya ngayon at ginawa niya kahapon, mga mali. Sobra siyang natakot. The best way to secure your tomorrow is to be godly today. Galatians 6:7, so you cannot fool God, so you don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. Sa inyo, huwag ka makipaglokohan sa sarili mo at lalong huwag mo lokohin ng Diyos, hindi mo magagawa yon. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. So huwag ka mag-alala tungkol sa aanihin mo bukas. Ang isipin mo, magtanim ka ng mabuti ngayon. At aani ka ng mabuti bukas. Mga kapatid, kung ano ating tinatanim, inaani. Ang mali nating ginagawa, may kasamang kaparusahan. Pero tiyakin natin na hindi tayo ang nagpaparusa sa ating kapwa na nagkakamali. Na hindi tayo ang sumisingil sa kanilang mga pagkukulang, hindi tayo ang umuusig sa kanilang mga kasalanan. Let God do it. That is a private matter between God and people. Ang ating tingnan ang ating mga sarili para maiwasan natin yung bunga ng ating mga masamang gawa. Pero kung meron tayong kapwa na may ginagawang mali, don't appoint yourself to be the one to judge the person and to punish the person. Pag sabi mo, Pastor, may mali po siyang ginagawa, hayaan mo Diyos ang makitungo sa kanya tungkol dyan. Ang isipin mo, yung mali mong ginagawa, itama mo para hindi ka tumanggap ng masamang bunga. Huwag ikaw ang magparusa sa kapwa mo nagkamali kasi hindi naman ikaw ang judge, hindi ikaw ang savior, hindi ikaw ang creator. Kasi marami mga tao, lalo't relihiyoso, nagkakandara pang magparusa sa kapwang nagkakamali. Nagmamadali na magbigay ng mga kaparusahan na gusto niyang ibigay ng langit doon sa tao. God does not need assistance in that department. Kung meron siyang gustong i-bless, i-bless niya. Kung meron siyang gustong paluin, ituwid, gagawin niya. God does not need your help
take care of your own personal morality and stop judging others. And stop acting like a judge. Let God be the one to do that. Maraming lesson ang maikling episode na ito, bagamat napakatagal lang nangyari, pero isang napakahalagang lesson na ating ingatan sa ating puso at baunin, take care of today. When you do that, tomorrow will take care of itself. Turuan niyo kami, Panginoon, ng mga personal application ng mga natutunan namin sa buhay ni Saul. Tragic ending, a glorious beginning. May we learn from that. Sa mga kapatid na dumaranas ngayon ng mga hirap, ituro mo sa amin, Lord, na magkaroon ng wisdom para matukoy kung saan sa nakaraan nagmumula ito at mabunot namin, maitama, maihingi ng tawad sa inyo at maituwid ang buhay namin. At kung ano man ang mga pangamba namin tungkol sa future, teach us to turn our energies into something productive, that we do something good, we plan something good, to assure of a good harvest tomorrow. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, pag-isip-isipan, kung anong kahulugan ng mga ito sa ating mga personal na buhay. Lord, as your people ponder this story and its lessons, move in our hearts and give us very personal applications. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Take Care of Today. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan,
Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa. Pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. O Diyos, kayo'y aming pupurihin.
Bakit sinasabi nating Aba, Ginoong Maria habang babae naman ang tinutukoy? Ang Filipino, lalo ang Tagalog, non-sexist yung language na yan. Kaya nung araw talaga, yung Ginoo pang babae at pang lalaki. Nung sobra lang tayo na-influence ng Western sexist language, unti-unting nawala yung paggamit ng Ginoo para sa babae. Pero talagang katulad ng word na bayani, babae at lalaki, pareho yan. Biyanan, babae at lalaki, parehong word. Yung Ginoo, yan ay ginagamit din sa babae at sa lalaki nung araw. At yung dasal na Aba, Ginoong Maria, na-compose yan o na-translate nung unang panahon pa na yung Ginoo ginagamit pa para sa babae. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!